magsimula sa ganitong larangan at ano ang dapat natin consider bago maging runner. So, napakaswerte natin ngayon, mga ka-homepage, kasi kasama natin ang kilalang running enthusiast. This is Miss Michelle Esluar. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome po sa homepage. No? Parang tanong ko siguro ng mga viewers pa, mga homepage pa natin, paano po ba maging runner or paano po ba magsimula para maging runner? Para magsimula. That is yan ang isang magandang tanong. Kasi unang-una, bago ka magsimula, kailangan mo ng medical check-up. Or check-up. Para lang sigurado tayo. After nun, alamin mo muna kung ano yung goal mo. Ano bang gusto mong makamit? Kaya katatakbo, why are you getting into running? Is it dahil ba yan gusto mo mapayat? Gusto mo lang leisure, stress release? So from there, gagawa ka na ng training program. So lalapit ka sa isang trainer or syempre mas maganda lalapit ka sa coach. Tapos gagawa ka na ng program according to your goal. Tapos syempre, huli-huli, syempre, oras para magawa yung program. Kailangan gumawa ka talaga ng oras. Gagawa ka talaga ng oras. Pero, nung nagsisimula kayo, ano naging goal? Ang goal ko kasi, parang Nag-board sa gym. Kasi sa gym. So wala na akong nakikita masyadong challenges sa gym. Tapos simula nung nag-try ako, tumakbo, sabi ko parang iba siya na hindi sa heart rate ko. So na-challenge ako na pag-aralan ng sport naman. Ngayon, maraming klase ng pagtakbo na ba? Meron yung pagtakbo na, sabi niyo kanina yung sa election, pero yung surface running, di ba? Iba-iba yung mga surface na pwedeng takbuhan. You have the grass, you have the asphalt, you have the... meron pa yung treadmill and bicycle. Sa mga yun, ano ang masabi natin, magandang surface, best surface? Okay, best surface para takbuhan. Siyempre, minsan kasi wala kang choice, diba? So natakbo na sa labas kasi may oras din na habol. Pero definitely, kailangan humanap ka ng una, best is grass. Okay? Kasi sabi nga kung gusto mong matuto talaga tumakbo, tagalin mo yung status mo at tumakbo ka sa damo. Barefooted? Yes. Talaga? Okay. Yes. Hindi ba Evolution. yun? Hindi naman. Okay. Kailangan i-try natin mga tayo. Okay, sige. Kasi mga ninuno natin, di ba? Gano'n naman sila tumatakbo sa diba? Sa forest. So second, after grass is oval. Oval. Malambot siya, may semi-cushion siya. Pangatlo, asphalt compared to treadmill. Because ano yung difference? So asphalt, treadmill, or cement. So asphalt ko na ako. Eh kung wala ng asphalt, is either treadmill or cement, pero umuulan, sa treadmill lang ka, syempre. Pero if it's not raining, syempre doon ka na sa labas. Kasi wala siyang ano eh. Yung treadmill, tinutulungan niya yung paa mo para mag-butt kick, yung parang hilahin yung paa. So wala siyang hamstring push. Wala siyang pampalansing. Yung balance mangyayari once. So, hindi tinutulog sa ano yun sa gym yun Kasi parang lagi na sasabi, you look at treadmills, 30 minutes ka mag-treadmill. Yes. Pati na kami gusto kayo tanong. Well, I just want to know, what's like the advantages of running for you? I mean, how does it compare to other sports? Number one, kasi yung running, meron siyang certain high. Na kapag inabot mo yun, parang wala na makapigil sa'yo. So tuloy-tuloy yung energy mo, non-stop ka. Yun yung sa running ko lang siya nakita compared to other sports. Second, sa running, syempre health benefits also. Compared sa swimming at saka iba pang sport, yung running kasi may konting pounding yun. So ibig sabihin lumalakas yung bones natin with running. Pangatlo, masarap sa running, it's more of mental and emotional, na it's more of self-control. Na kailan, kaya mo ba pigilan sa sarili mo na hindi sumali sa mga nangangarera, alam mo na mahaba pa yung yung marathon, so kaya you have to hold back. Yung natutunan ko rin doon attitude of patience and self-control. May makita ng mga nakikinig sa atin, no? Running compared to going to gym. So, anong mas maganda? Anong mas advisable? Ano ka ba yun? Of course! Running talaga. Siyempre, it's natural kasi sa atin na marunong talaga tayo tumakbo, di ba? Except na hindi lang natin na-appreciate kasi hindi natin ginagawa na tama. So, tawag ito, before you run, kailangan may warm-up na, di ba? Pwede rin namang running yung warm-up mo, mga 10 to 15 minutes, tapos mag-dynamic stretching ka, then you proceed to your training. Okay. Tapos after training, cool down ulit 10 to 15 minutes, and then static stretch. Ito madalas tong problema ng mga page natin. Sabihin lang, okay yung pagtakbo pero wala akong oras tumakbo or wala Sounds akong familiar. oras mag-exercise. Okay.
Palagi naman may oras tayo, gagawa tayo ng paraan, di ba, kung talagang gusto natin gawin. Pero kasi yung iba tao gumagawa din sila ng excuses. So, but kung talagang sigurado ka na gusto maging runner, kailangan committed ka. Magbibigay ka talaga ng oras. Eh, yung bang mga nasa call center sa kaibigan ko, nakakagawa pa rin sila ng oras para tumakbo. Ay, tapos sa 3 a.m., takbo, or 10 a.m. pasok, 8 p.m. tumatakbo. Merong oras, di ba? So no more excuses, just do No it. more excuses. Okay. Kaya sinasabi ni James, gusto, may paraan, kung ayaw may dahilan. Yes. Okay, Yes. so mga ka-homepage, kung gusto nyo tumakbo, ayun, meron ba tayong mga upcoming running events? Yes! May poster kayo dito mamaya. Yeah. Hawakan natin. Okay. Invite ko kayo lahat sa second fundraising event ko. Last year kasi yung fundraising ko is for Tuloy Foundation. Now for this year it's for Ultra and for Tapulanga Foundation. Sorry, nahihirap. Generally, ang gusto po namin ay i-develop yung sports sa mga communities na medyo mahirap para magkaroon tayo ng champion, bigyan natin sa kinabukasan. Kaya pinangalanan namin Ultra Olympics 2012. So sa November 30 po yun, 4:30 meron po kami 16K, 8K, and group relay event sa Ultra. So kung gusto po sumali sa website po ay www.michellefundraising.org. Pwede tayo sumali ng Takbo tayo, Patty. Kahit nakaka-test. Yes. Okay. Okay, sige, thank you, Ms. Michelle. Thank you so much. Raising us today sa homepage. So, up next, itanong mo kay Doc sa pagbabalik ng homepage. Takbo tayo.